What's up mga boys? Good morning. Happy New Year. So, 2026 na. Wala tayo masyadong mga palabas ng sisyo na breeding. Sayang yung 2026. Pero ano pa naman, continuous pa naman yung ating breeding. Hindi lang tayo nakapag-produce ng madami. In fact, nasa 4 lang na sisyo. 4 lang na sisyo yung na-produce natin. Ewan ko, parang pag breeding season, hindi siya na itlog, na-stop siya. Kaya yun, natural ba yun? Nung una, yung cycle nila, medyo late din. Late born din yung na-produce ko. Siguro yun na nagiging cycle. Hindi ko din alam bakit ganun. Tayo nakahabol mga buboys na dapat na nakaproduce tayo ng mga sisiyo na pasok sa season. Hawak-hawak ko ito yung ating broodcock, no? Ito yung ginagamit natin. Isa ito sa pinakamatindi at mini-maintain natin na broodcock. Ito ay galing kay Red Game Farm. Golden Boy Sweeter mga buboy. So, medyo nasa ito, 2.5 going 3 years na din ito sa atin. Nasa good shape pa naman siya. Malakas. Matindi pa rin, walang kupas. Red Game Farm eh. Tapos yung ginawa ko dun sa mga pulit at brood hen natin. Pinaliguan ko. So, nag-start na sila mag-lay eggs. Hopefully, magtuloy-tuloy siya at makahabol tayo sa yun, parang late born na ata eh. Late born na. Isa akong paborito dito na pakita ko kung pasado sa inyo na maging din siya, future brood stag. Okay? Dito tayo, doon tayo. Dito ay anak din ng ating golden boy. Months na siya ngayon. Turos natin siya sa McLean Hatch. Paborito ko siya in the sense na yung conformation ng body structure niya parang nagsasakto doon sa pang-materials. Yung height niya, yung body build niya, yung bone structure niya, yung haba ng leeg niya, including bandiradong buntot. Kaya lang, hindi ito siya straight golden boy. Ito ay cross from McLean Hatch. Pag tiningnan mo yung niya, habang naka-cord siya, parang hindi ganun kalaki yung katawan. Pero pag inawakan mo na siya, tanggalin natin ha. Pag inawakan mo na siya, ay nako, maganda yung bone structure niya. Bilog na bilog, hugis puso din, no? Hugis puso din yung kanyang katawan. Siyempre, dadami naman yung ating mga pullet and brood hen. So, kailangan ng rescue ni Golden Boy Red Game Farm. So, ito yung magiging candidate natin. Right nose, marking natin ng Golden Boy, tapos itong sa paa niya is yung marking na nakakross siya sa McLean Hatch. So, halos walang McLean dito sa kanyang hitsura eh. Golden na golden talaga. So, yun mga buboy. Sana siya. Maging masigasig pa siya para sa mga reward na chicks. Magkakaroon siya ng chicks kasi bibigyan natin siya. And soon, he will become a father. Father of mini chicks. Yun. Ganda. Bandirado. Saka yung yung balahibo niya. Itong yung mga markings niya na may mga spots siya na brown. Yan yung significant na golden boy feathering. Yan. Kaya lang yung pag sinabing Red Game Farm, yung tahid talaga daw is black. Ito yung tahid niya is black. Pag sinabing authentic golden boy, yung mga pure nila, black talaga yung tahid niya. So ito, since crosses na siya, so hindi niya nakuha yung itim na golden boy, hindi din kasi ganun ka-power din sa angatan. Hindi na nakita ko sa sinabi ni Rafi yung sa Red Game Farm sa kanina, yung golden boy daw ng Red Game Farm is talagang malakas sa baba. If you want to infuse a power in ground, you have to pick the bloodline of Red Game Farm na golden boy. Ang mga golden boy, mas malalakas sila sa lupa. Yung mga 5K kasi more on athletic ability, maganda maglaro. Itong mga golden boy, kung gusto po nyo kailangan po ng power sa lupa. Yun. Ganda, no? Yan. Diba?
So, ibalik na natin. Yung pinaka-original talaga natin na brood hen. This comes from the BGC. Na-cord natin na 3 doon sa BGC. So, pinakananay ito ng pinakananay ng ating McQueen hatch. So, this one is almost around 2.5 years. So, we have several breedings and offspring coming from her. Nung una nating gamit sa kanya, most of the offspring was mga dark-legged. Yun ang ano niya. As time goes by, yung nagiging produce niya ng mga sisiyo, most of it na are mga yellow legs na. So parang na ano na din yung ano niya, naubos na din. So ibabalik na natin dun sa sa ating ating battery cage. Pahinga lang morning para at least makakaskas sila tapos makakain-kain ng damo. Okay? So doon yung battery cage natin, I have just 5 compartment. Ibalik ko na muna. Wait lang. Diyan ka na muna. So that's it mga buboys. That's our morning routine here sa ating backyard. First thing in the morning is we check the health of our cocks, of our chickens. So kailangan natin mag-keep ng mga medicines. Yung basic lang na medicines para pag may mga findings tayo, anytime meron din tayo kagad. Kasi yan ang magiging source ng spread pag minsan wala tayong rest-standby ng mga medicine. So, health is wealth mga buboys dito sa ating mga chickens. The more they are healthy, the more na nakakapag-save tayo ng resources. So, that's it mo for now mga buboys. Happy New Year again, 2026. We hope to have a good chickens here. Yung manifestation natin na sana dumami palalo yung ating mga chickens. They are healthy and they're in really good condition and performance. See you again next time sa ating Austin's World channel. Bye!